Kayo po, Saan ilan ka? po ang Taga saan? Taga saan ka po? ako po yung ano, ang dati kong asawa taga Bicol. Yung naghiwalay kami, pumunta po ako dito sa Ilocos, sa kapatid ko. Hmm. So diyan na kayo nakaano ngayon, Opo, nakabase dun. dito na po ako sa kuya ko nakatira. Hmm. Mga anak mo, Tapos sir? diyan na rin kayo na magtatrabaho. Opo, Yung mga anak mo saan? nandun sa Bicol. Nasa mga nasa Nan, asawa mo? opo, nandun sa aking bayanan. Kita dito. Baka pag nakita rin ng asawa mo, sir. Baka pag nakita rin ng asawa mo, sir, lagot tayo, ah. Hindi na po yun, madam. Ano pong Kasi rason, sir? hiwalay na Anong rason na naghiwalay kayo, sir? po. Mm. Ano pong rason na naghiwalay kayo? Ano po kasi yung medyo po may pinagtaluhan po kami tapos ngayon pag medyo nagkasagutan kami ni Mrs. yung kanyang ama nag ano po sa kanya kinampihan po siya. Yun lang. Ay, isang bahay lang po ba kayo? Ng mga... Hindi po, may bahay kami po kasi ang bahay po namin sir sa Bicol sa taas yung aking bayanan, sa baba po kami. Tapos Yun lang. ngayon pag nag-away kami, pupunta siya sa taas kasi magpakampi. Mhm. Sabi ko, hindi mo naman kailangan yan kasi kasi sabi ko, nagsagutan man lang tayo. Tapos isa pa, di man tayo yung tawag talagang talaga, yung away talaga. Kung sa may hindi lang pinagkasunduan. So, anong ginawa po ng biyanan mo, sir? Nakampi po, sabi niya, bakit daw nga kayo nag-away? Sabi ko, bakit sabi kasi niya, kasi yung aking dating asawa, pag nag-away lang kami, baski yung sagot lang, madali siyang umiyak. Kung saan para siyang nagmamamakaawa sa niya, sa magulang niya. Pag kunyari naubusan mo ng kanin, umiyak na, nagsumbong, ganun. Kahit sir yung galing ako sa trabaho sir, siyempre pagod ako galing ako sa kontraksyon. Tapos ngayon, pag uwi ko sa bahay, yung bahay namin kasi maliit lang eh. Tapos yung mga damit namin nagkalat, sinabihan ko, sabi ko, kasi Han, tawag ko sa kanya, sabi ko Han, bakit ganon ang bahay natin dito? Bakit ang mga damit nagkalat? Hindi mo lang baski na linisan dyan? Hindi mo natupi, ganon. Tapos mamaya, nagagalit na siya, tapos umiyak, sabay, babalik siya sa magulang na, magsusumbong na dun eh. Yun. Makapagod si misis mo din, sir? Ilan po ba anak ninyo? Dalawa lang po, malalaki na po, sir. Grade 7, tapos, mag-grade 8, tapos yung isa kong dalaga, mag-grade 9. Alam mo, that time po na hindi siya makapag-linis dahil busy siya sa mga anak niya. Hindi man talaga, baski yan, lagi ko talaga yan sa kanya siyempre, sabi ko, bakit anong ginawa mo? Nagtambay daw siya sa magulang niya. Sabi ko, bakit? Sabi niya, bakit? Bawal ka magtambay. Sabi ko, hindi man. Basta, yung ating bahay, linisan mo. Mga plato, nagkalat sa banggira. Sabi ko, siyempre ako, pagod. Sabi ko, alam nga naman ako pa maglinis dyan. Yan pong mahirap kapag yung bahay ng biyanan, magulang, andyan lang, malapit lang talaga eh. Oo, mahirap talaga sir. Totoo talaga yan. Kaya sabi ko, nagdesisyon ako. Sabi ko, pupunta muna ako sa kapatid ko sa Ilocos. Sabi niya, sige, hiwalay na tayo. Sabi ko, ikaw, wala akong magawa kung maghiwalay tayo. Sige. Sabi ko, alam naman, isiksik ko pang sarili ko dyan. Hindi pa kayo kasal, sir? Hindi. Kasi sa totoo lang yun sasabihin ko ang totoo po ma'am. Yung asawa ko, dating sikat na yun. Tapos, kasal siya sa una niyang asawa. Okay. Tapos dati, sa Batangas kasi ako nakatira. Kung sa hindi kami magkakilala yun. Tapos ngayon, yung niya, yung barkada niya, sila, 3 barkada dyan. Tapos ngayon, yung barkada niya, naging katiksmit ko.
Tapos ngayon may asawa, sabi ko ayaw ko kasi may asawa ka, makasira tayo ng pamilya. Di ngayon, sabi niya, itong number mo na lang, ibigay ko doon sa aking barkada kasi hiwalay sila sa asawa niya. Yun ang ginawa, hindi kami magkakilala. Nasa Batangas ako. Tapos yun, sabi niya, kinukulit niya ako. Ay sabi niya, yun ano, punta ako dyan sa Batangas sa iyo. Kasi hiwalay na kami ng asawa ko. Sabi ko, may anak kayo. Sabi ko, wag kasi kawawa man yung anak. Kaya 4 taon niyang iniwan. 2010 kasi kami nagsama nun. Ganun pala. Meron po Yun. siyang isang anak. Meron po siyang isang anak po doon sa asawa niya. Tapos sa inyo yung dalawa po anak ninyong dalawa. O, dalawang asawa, o dalawang anak ko sa ngayon sa kanya. Tapos sa una niya, isa. Kasi kasal siya doon kasi talaga. Ganun pala. Mama's girl, no? Mama's girl. Ano po ba yun? Yung- Sino pong biyanan mo? Lalaki, babae yung nanghimasok sa pag-away ninyo? Opo, yung lalaki kong bayanan na nanghimasok sa kanyang anak. Mabuti ho, Kaya ano? kung saan, Mabuti, anong ginawa sa'yo, sir, na biyanan mo? sabi niya, bakit nga ang yung anak ko, lagi lang kayo nag-aaway. Sabi ko, para yun, sabi ko pa, sinabihan ko lang yan, bakit hindi siya nakalinis ito sa bahay. Sabi ko, di man siguro yan masama pag sinasabihan ko. Yan, bakit umiyak? Sabi ko, hindi ko po alam bakit umiyak yan. Siguro, sabi ko, ayaw siguro yan tanggapin yung pagsabi ko sa kanya. Nga hindi siya nakalinis sa bahay. Hindi mo naman sinaktan physical, sir? Ay, hindi po, hindi pa ko nanakit maski yung yung kurot, hindi eh. Ang likot ni madam, no? Oo nga. Dito ako sa mo, sir. Opo ako. Yan. Okay na. Kasi bukas. Opo ako, sir. Okay. DJ. Sige, continue. Yun ang nangyari. Sabi ko, yan na. Sabi ko, wala na. Sabi ko, wala man pagtutunguhan ng pagsasama natin. Siguro, sabi ko, di man tayo kasal. Kaya nagdesisyon akong pupunta dito sa kapatid ko sa Ilocos. Paghiwalay. Sabi ko, sige. And then, of the story. Ako naman, dalawa yung anak ko. Tapos na sila ng college. Ganun. Mga proseso ng mga anak ko. Maaga kasi akong nag-anak. Kaya yung dalawang anak ko, maagang lumandi ba, DJ? Dalawang anak ko, professional. Kaya magpo-for good na ako ngayong taon. Di ibig sabihin po, madam, ilan taon na po kayong hiwalay po ng asawa mo? Since pandemic. 6 Nung months? nag-umpisa ng 6 months, year. Like 6 7 years? years, mate. Mga ganun. Ganun. Matagal na po pa. Nung nag-umpisang nag-college yung mga anak ko, doon siya umalis sa bahay ko. Yun. Simple as that. Ganun lang. Yun lang yung dahilan na umalis siya dahil ayaw niyang suportahan since pandemic na akala niya hindi ko kayang suportahan yung mga anak ko mag-isa. Ibig sabihin po, responsable, ganun. In a sense, parang ganun. Kasi kung hindi naman yun aalis, diba? Nang dahil sa ano. Wait lang, lady, ha? Hinaan ko lang yung apoy, pero I'm staying. Yun lang naman yun. Wala namang ibang dahilan. Pero sa awa ng Diyos, nairaos ko dahil nga kaka-abroad. Yun. Kaya 6 years na ako dito sa ko, magsi 6 years na. Ibig sabihin po, kung halimbawa kung maging tayo, uwi ka po dito po. Napakalayo mo, kuya. Layo mo. Kaya hindi ko pwedeng maiwan yung mga anak ko. May apo na yung nurse ko, kaya ako uuwi. Siya naman ang mag-a-abroad. Saan ka po? Sa Sa Manila? Manila ako eh. O kalapit mo lang eh. Ako kalapit. Isang sakayan lang yan eh. Ilocos lang eh. Ilocos Sur. Ay, kung magiging tayo, saan tayo titira? Diyan din sa kapatid mo. Sorry. Ayoko na. Sorry to say that, kuya. Gumawa ka mo ng bahay. Kasi siyempre, hindi ka naman lugi sa akin kung tutusin, di ba? Tapos ng mga anak ko sa college, wala ka nang pwedeng pag-aaralin sa akin. Wala ako ibang anak.
Siyempre, Opo. kailangan bigyan mo ako ng medyo maganda-gandang buhay. Kaya nga ako minto sa pagtatrabaho eh. Oo nga. Just kidding. Joke-joke lang yung atin. Hindi Depende kasi naman. ano, ibig ko sabihin, sabi, kontraksyon lang ang trabaho ko eh. Paano kita mabigyan ng magandang buhay? Wala rin. E di, paano na? Bakit naman ako papayag na? Alam, babalik ako sa zero. Inayos ko nga yung buhay ko para maging kahit pa paano umayos-ayos naman. Huwag bumalik sa dati. Babalik na naman ako sa zero. Oh, kuya, you're kidding me. Huwag Hindi, ganun. kontraksyon lang eh. Pero siyempre, hindi man na ano kasi nagtatrabaho. Wala namang problema. Basta importante, may tip. Yun naman. Oo nga. Oo, yan naman yun. Pero kasi, ang purpose ko kung bakit ako magpo-for good, kasi nga, yung anak ko naman yung aalis. Oo nga. Tapos ako yung tatayong magtitingin sa anak niya. Although may kasama naman, pero ako lang yung parang, siyempre, alam mo yun, kailangan pag wala yung nanay, merong mas maaasahan. Bakit po kailangan alagaan yung ibang tao? Kaya, nandyan naman yung pamilya ko na nag-antay sa alaga ko, di ba? So, okay. Ayaw pa naman. Oo nga. No, kasi sa 7 years na kayong naghiwalay ng asawa mo, wala ka po madam na ano, wala ka po naging boyfriend. Ganun. Meron. Sa Ganun. totoo, dito, Pilipino din, ang nangyari, akala ko kasi hiwalay sila. Kasi nga ba, aside from nagtatrabaho ako, may racket ako dito. Ganun ako kasi, ay hindi naman, ay self-proclaim na medyo masipag talaga. Kasi nga, dalawa yung college ko, di ba? Gasino lang yung sahod ng katulong. So, kailangan kong rumakit. So, nagbenta-benta ako ng mga kung ano-ano kasi sa awa ng Diyos, may day off naman ako. So, kahit na anong binibenta ko yan online. So, yung partner ko na na Pilipino, siya yung rider ko, siya yung tagahatid sa customer, ganon. Ganun. Hindi ko nakita Magaling ako kuya pagdating sa ganon. I mean, self-proclaim talaga. So, siyempre, Kaya gagawin eh, kasi yung may binubuhay. yes, kailangan. Ayoko kasi mangutang. Ayoko mangutang at ayoko umasa sa lalaki. Yan yung pangit na galing ng babae. Tapos, hindi ko alam na hindi pala sila hiwalay. Tapos siya, siguro siyempre sa lagi naming pagkikita, lagi naming pag-uusap, na-develop siguro siya. Tapos sinabi niya hiwalay na daw sila. Di Oh. naging kami. Nung umuwi ako last 3 years, kasi after ng kontrata ko, umuwi ako eh. Nalaman nung asawa niya na mayroong ako. E din ako, na-booking tuloy, hindi ko makasalanan, di ba? Di, hiwalayan ko siya. Ganun lang. Ang ayaw ko kasi sa lalaki, yan, ganun. Yung sinasabi hiwalay, tapos hindi pala. Biktima ako ng mga hiwalay, pero hindi pala. Hindi Huwag Yeah, ka basta-basta maniwala. Sana tinanong mo, kinuha mo account ng asawa para malaman mo. Hindi po, hindi din eh. Totoo talagang asawa niya yun kasi nag-reach out sa akin yung asawa niya. Okay, Kasi- kaya nga ibig ko sabihin, pag niligawan ka ng isang lalaki, pag sinabi niyang hiwalay, siguraduhin mo na rin yung sarili mo. Kunin mo account ng asawa niya at kausapin mo yung asawa, hiwalay ba talaga sila? Para hindi ka maging biktima. Kaya nga, yan ang kasalanan. Kasi every time na Namit mo. magkasama kami, mag-deliver kami, ganon. Wala namang tumatawag sa kanya. Ay, Wala naman din, ewan ko lang. Basta, yun yung story. But at least it's a lesson learned. Ganon. Yun, meron talaga. Hindi ko po pwedeng sabihin na wala. Kasi pangit yung hindi sa ano. Yun siya. Tapos, mula nun, ayoko na. Wala lang. Exos na lang ako. Ngayon. Hindi, sa tingin po yun sa akin po, madam. Anong Hindi tingin mo ko siguro sa'yo? sinungaling. Hindi ka naman sinungaling. Pero ako din, hindi rin ako maging sinungaling. Ayoko rin ko yan. Bumalik ako sa umpisa. Oo. Pangit naman din kasi na kunyari, sabihin ko sa'yo na ganito, ganyan. Ang mga babae kasi ngayon, lalo na siyempre, para katulad ko, independent, kaya kong buhayin sarili ko. Nabubuhay ko yung mga anak ko nang ako lang. Na walang suporta ng asawa ko, ng ex ko. 2 college yun I'm proud to say na ako lang talaga. Siyempre, kailangan ma-secure ko yung yung medyo future. Kung pipili man ako ng lalaki,
medyo okay na yung pwede kong masabi na mas okay to kaysa sa asawa. Yung gano'n. Oo nga. Mm. Sorry, kuya. Sorry, Ibig sabihin, kuya. hindi ko rin kabigay sa'yo eh, kasi ang trabaho ko mason lang eh. Wala, hindi man lang ang mason. Nasa sa inyo din naman po yan. Kasi syempre, lahat ng trabaho is trabaho. Ako nga, katulong lang din ako. Kung ilalang ko yung trabaho ko, katulong lang din ako. Pero syempre, nasa sa atin pa rin yan kung paano natin diskartihan ang buhay para medyo gumaan. Bagay, Alam mo yun? kahit marami naman nag-angat na sa buhay kahit ang trabaho lang mason lang, ganun. Oo, Oo. walang Diskarte, problema. Basta sa po, diskarte lang po yan eh. diskartihan lang yan. Hindi yan sa kung ano yung klaseng trabaho meron Oo ka. nga. Kailangan diskartihan. Mm. Pero mas medyo gumaan. Ganun lang. Ganun lang yun. Kasi ako proven and tested ko na yan. Pagka marunong ka lang dumiskarte, marunong kang kumayod ng extra kahit wala kang tulog halos. Ano yan? May ano tayo dyan. Oo. May mapapala. Yan. Meron talaga pag may Pero, diskarte. pero hindi kita inaano kuya ha na ano na Okay lang yan. pinapakialaman sa buhay mo or whatever. Pero oo. Ano naman, kung I mean kasi yung utak ko business eh. Kasi doon ako kumita eh, doon ako doon ako medyo lumuwag-luwag nung mga nakaraan, mga ganyan. Mas maganda kasi talaga. Parehas Lalo tayo. Kasi dati kami, may negosyo rin kami. May rin kami dati negosyo. Bumagsak lang kami nung lockdown eh. mm, Kasi dati, ang business namin dati, mga damit. Nagtitinda kaming damit. Namili kami ng ah, damit yan sa Baklaran. Tapos yung nagtitinda-tinda kami ng mga pista-pista, mga December, ganun, Pasko. Nagdayo-dayo kami. Tapos yun, ah, bumagsak kami kasi binawal na yung makipaghabelo sa maraming tao. Kayo nga, COVID, sabi. ah. Kaya Ganun. sana, inano mo yun kuya, shift mo into another, Hindi, kung ano yung, nag-alaga kaming baboy, 8 mm, baboy na patinir. Tapos oo, yun, mura pa ang bilihan ng baboy dati, no, binta lang ang kilo. Nalugi. mm, Yung yung 8 pirasong baboy, naghalaga lang ng 40,000 lang yung kabintahan eh. Kaya mm. Ay, ipinaroling hindi na para sa inyo. wala. Mm. Hindi para sa inyo yun kuya, yung negosyo na yun. Siguro hindi nga kasi nawala eh. Keep on trying, ganun lang naman yung buhay. Kung malugmok ka man ngayon, kung pumalya ka man, okay, another, iba naman. Ganun, ganun. Siyempre. Kasi ako nag-umpisa ako sa walang puhunan eh. Yun. Diskarte lang talaga. Kaya kung ilang oras ka na nakababad sa Facebook na walang ginagawa, why not make it di ba? Yung valuable things na medyo makaano ka, magkapera. Kasi kailangan talaga ng pera noon. Dalawa ba naman anak ko? HRM at nurse yung mga anak ko eh. Sabay yan sila. Kaya, tawa ng Diyos, medyo naitaguyod ko naman. Kaya fighter ako. Ganon. So another kuya, question. Hindi ko Medyo wala maaga-aga na. akong Oo nga. medyo maaga-aga akong ma-retire kasi maaga din naman akong nag ano na nag-anak. Ilan yung mo? 47 ano? 47. Hmm. Di ba ako mukhang 47? Hindi ko lang ka-idol eh. Ano idol? DJ, Mukhang, mukha ba akong 47? mukhang 25 ah. Papakampi ka pa kay DJ ah. Mukhang 12 years old nga lang eh. Aminado naman ako. Hindi kasi iba naman kasi ang klima dito at saka iba siyempre ang atmosphere pag nasa ibang bansa ka kaysa nasa Pilipinas. Pilipinas more on stress ka, 'di ba? Stress ka sa lulutuin kinabukasan, ngayong hapon, gano'n dito libre kami lahat eh. So medyo stress free but pagod lang. Hindi masyadong Oo nga. Pero hindi, Ako. matanda na ako kuya, na lang ako. Ang dami ko ng puti-puti dito. Bisaya pala ako anyway, kaso lang yung bahay ko nasa Sauyo.
Bisaya. Ako rin, taga Mindanao rin ako eh. Bili ka kasi ng cellphone na may effect sir, filter ba? Yeah. Mga kamag-anak ko dyan nanonood ng DJ. Kasi idol ka kaya nila DJ. Sila kaya nagsabi na, Jamoin ako sa'yo. Kung taon. Na. Ang aking nga kapatid eh. Nanonood rin eh sa live na sa live ngayon. Mm-mm. Sa ano na. Ano na, 30 years na, sobrang 30 years out, no? Nang hindi ako nakauwi sa Mindanao. Ako naman, last year, nung every bakasyon ko sa Pilipinas, pupunta ako sa mama ko, nandun kasi mama ko. Ay, not every. Basta nung last year na umuwi ako, pinuntahan ko yung nanay ko. Pero ngayong year na to, papuntahin ko lang ata sa Manila kasi mas malaki ang gastos ko. Kami lahat ng kamag-anak pupunta doon. Kasi gusto ng mga anak ko sumama. Yan. Kasi mahal Kaya rin sila ang pasahod. medyo. Kaya ganun. So ano pa kuya? Ano ba pa? Nasabi ko ng buong kabanata ng buhay ko. Ilang taon yung mga anak mo, kuya? Ano? 13, 14. Ano pa lang? High school o? Oo, high school. High school pa lang, kaya mahaba pang labanan. Mahaba pa yan. Pero andun sa biyanan mo sir, sa asawa mo. Opo, sir, nandun sa bayanan ko. Paano yan nagsusupport ka? Yeah, nagsusupport ako sa mga anak ko lang. Si biyanan wala. Ah, Malay. Malay mo. yun lang ang kaya ko, sir, sa mga anak ko lang eh. Kahit sa pag-aaral lang, yun talagang pinaka-importante. May problema man kayo mag-asawa, pero yung pagiging tatay mo, huwag mong kalimutan. Hindi talaga. Kasi yung aking mga anak, ano ko yun talaga eh, talagang, ano ko yun talaga sila. Mahal na mahal ko yung dalawa kong anak eh. Sana ganun din ang nangyari sa asawa ko kahit paano sa ex ko. Kasi ngayon, sinasabihan ko mga anak ko na patawarin nyo na, kausapin nyo na. Kasi siyempre kahit paano nakaya ko naman, ano ko naman, raos ko naman sila nang wala yung tatay nila. Pero Kaso, siyempre, yung sugat na naiwan niya sa mga anak ko, matindi. Kasi nga, kumbaga parang abandon kasi ang nangyayari. Parang nung lumabas siya ng bahay ko, hindi na siya nag-suporta. Parang Pero gano'n. buhay pa naman ma'am. Oo, sir. Oo, DJ. Laki-laki ng katawan, kapitbahay pa nga namin. Nasa sa uyo. Hindi naman kasing kapitbahay. Nasa isang ano lang, O sa area. sa uyo ka, siya naman saan? Yes. Sa uyo din siya. Pero Oo. ibig sabihin nakikita pa rin. Nakikita pa rin. Minsan, yeah, sometimes, pag nakikita siya ng mga anak ko, hindi siya pinapansin. Hindi rin niya pinapansin. Alam mo yung parang ganun. Alam mo, napaka ano ba, kasi ako, feeling ko naman, syempre, nanay ako eh. Saka, magulang ako eh. Nasasaktan ako kung mga anak ko, dinidedma ako. Kaya sinasabihan ko mga anak ko na, hindi yun ang tatay nyo, kasi kahit pa paano, medyo na okay naman na tayo, ganun. Alam mo, talagang Ilang years na po kayong hiwalay ma'am? 7. 7 Pag years? anong pandemic itself, yeah. Nung pandemic, DJ, wala akong trabaho noon. Hindi ako nakabalik ng Kuwait kasi nga, wala nga flight noon, di ba? Nag-close yung airport noon. So, nawalan ako ng trabaho. Siya mayroon. Tapos yung mga anak ko that time, first year college, ayaw nga nang huminto. Nasa homeschool pa yun sila, di ba? Kasi nga pandemic. Ayaw nga huminto. Dahil nga, siyempre, ako pangarap ko rin makapagtapos yung mga anak ko. Kaya tinaguyod ko. Yung ginawa ko naman, nagtitinda ako online. Kasi online naman ang buhay nun. Akala niya, hindi ko kaya. Ano po trabaho niya ngayon? Nasa Malabon? Ngayon. Wala. Machinist factory. Meron siyang trabaho. Maayos ang trabaho niya. Pero ewan ko, bakit ayaw niya mag-suporta? Doon sa General Luis siya nagtatrabaho ng mga factory?
Opo, yung parang machinist siya, gumagawa ng whatever mga ano, basta machinist siya yung naghahawak siya ng makinang malaki. Oh. Regular naman ang trabaho na DJ. Hindi naman yung po pwede sabihin na wala siyang kinikita. Meron. Pero, ewan ko, bakit ayaw? Okay lang yun. Hindi, gusto ko nga siyang kausapin kasi at the end of the day, siya nag-aalaga ng mga anak ko eh. Maayos ang tatay nung maliit pa yung mga anak ko. Tinatawad ko naman na, nakamove on naman ako. Gusto ko siyang kausapin, for closure lang, matanda na kami, di ba? What if magkasakit siya, may anak ng nurse, pwede siyang lumapit, di ba? Kahit papaano, kasi yun yung tinapaano ko sa mga anak ko, na huwag sila magtanim ng sama ng loob sa tatay nila yun. Kung nandyan yung, kung wala yung tatay nila, hindi sila mabubuhay sa mundo. Kahit anong kasalanan ng tatay nila, patawarin lang si tatay nila yun. Yan yung lagi ko sinasabi. Pero Mabuti ka yung pa po, nga, maganda eh. Nangyari. Tinuturuan pa ng ganun ng mga anak mo. Pero yung akin, sinisiraan pa ako ng kanyang ina. Ng aking babae, ayaw nga pa ikausap sa akin eh. Mm. ayaw ko Ayaw. hindi. Ayaw nga sir eh. Kasi sinisiraan ako kasi hindi ko alam. Anong Bakit ganun nangyari? ano pong sinisira doon, sir? Sa'yo, sir? Ano? Sinasabihan ko daw yung aking anak na hindi ko daw yung anak. Oh. Sabi ko, wala ko sinabi dyan, kaya tanungin mo yan eh. Sabi ko, wala ko sinabi yan sa yung dalaga pang anak nga ganong hindi ko anak. Nga sabi, tinanong ko niya, sabi ko, ano yan eh, sinabihan kitang hindi kita anak. Hindi ko man napaalam. Sabi ko, tinan mo yung ina mo, sinisiraan ako ng maigi sa'yo. Huwag ganun kuya. I mean, okay. Siguro kung ganun ang nangyari, ang gawin mo bilang tatay ka at wala ka naman sinabing ganun, mag-reach out ka pa rin sa anak mo. Pakita mo pa rin na mahal mo sila kahit na hindi pinapakita sa'yo. Gumawa ka ng paraan, kakausapin mo sila, ganun. Hindi ko Ano nga naman? makausap eh. Ang lalaki ko lang ang nakausap ko yung bunso ko, yung babae hindi. Basta huwag mong kalimutan yung responsibilidad mo bilang tatay. Kasi Kasi doon sila na, sinasabihan din ako nga hindi na ako pwedeng pabalik ko doon sa lugar nila eh. Sabi na hindi ka wala na kang problema. dito. Hindi naman ho kayo nagwala doon, sir? Hindi man ako nagwala doon, sir. Hindi man ako nagwala doon. Umalis na ako doon kaso lahat ng mga kamag-anak na doon nagpapakampi sila. So, Mm. isipin mo yun, sir ha. Pinabarangay ako nga, biblatter ako nga wala ako doon. Nga, nandito ako sa Ilocos. Biblatter ako. Sabi ko, mabuti tinanggap kayo ng barangay nagblatter nga wala kayong kasong ipapakita. Pwede naman ata yun, sir. Pagka merong ano. Ay wala mang kaso ipapakita eh. Wala yung ang tawa lamang, wala yung pasa, ganun. Mm. Ano yung pinablatter doon, sir? Siyempre Sabi para... ko, yan ang tinanong ko eh. Sabi ko, bakit? Siya nag-blatter lang kami, kaya baka, yung may gagawin ka sa amin dito. Sabi ko, ano nga? Oo. Yun nga po, yun nga yung purpose ng blatter, sir. At least kung may mangyari sa kanila, ikaw sisihin. Pag sakali. Oo, pero hindi, hindi ako nagwalang umalis ako doon. Nagpaalam pa nga ako ng ayos sa bayanan ko eh. Anong sabi mo sa biyanan mo? Sabi nga, sige, kung yan ang gusto mo nga maglaylo ka muna, sige. Tapos pagdating ng oras, usap kami ng asawa kung nag-blatter daw siya. Sabi ko, bakit? Ang ganda ng paalam ko dyan ah. Sabi ko parang may kang ipapalusot nga. Ibig sabihin, parang kunan mo ako ng sa mga anak ko ah. Ayan ang ibig ko sabihin, sabi ko sa kanya, karapatan. Sabi ko, bakit nag-blatter ka? Okay lang yun, sir, kung ganun ang mangyayari. Basta huwag mong kalimutan yung suporta mo sa kanila. Hindi man talaga kasi lagi ko nakausap yung lalaki ko. Normal yan, kuya, normal yan, sir, na maggawa sila ng any actions para lang pagmukhain kang masama. Normal yun. Nasa sayo na lang yan. Iti-take mo or patabayaan mo maging ganun ka talaga sa mata ng mga anak mo. Huwag mong, hayaan mo, may blatter ka, may ganito ka, masama ka sa tingin nila, hayaan. Basta ang gawin mo, magpatay ka sa mga. Nagka-record ako sa barangay nga wala akong malay-malay, nga wala akong kasong ginawa. Hindi naman lalabas sa NBI yan. Kung kukuha ka ng NBI clearance, hindi naman lalabas yan. Di ba, DJ?
Barangay nga lang eh. Hindi naman umakyat eh. Kung barangay lang, hindi ka naman umakyat, hindi mo naman umakyat sa pulis yan, hindi naman umakyat sa NBI yan. So, okay lang, hayaan mo yan, sir. Normal yan. Basta importante, hindi mo sinaktan yung mga anak mo. Oh, hindi. Physically, emotionally, gano'n. Normal. So, ganito pala dito. Masaya. Ang masaya. Sikat-sika ng buhay-buhay. Ano. Ano pa pag-usapan natin? Wala na. Yun na nga. So, yun na, DJ. Oh no? Ano boy? Dahil ilang taon na rin po kayong walang asawa, sir. Nagka-girlfriend ka naman. Hindi pa po ako nanganap sir ng ano kasi sabi ko, nag-move on muna ako. Ngayon, naka-move on ka na. Ang Ngayon, ngayon, naka-move on ka na. nag-move on na. Okay. Kaya sabi ko, sabi ko, mag-isip naman ako ng ano, manghanap naman ako ng kapartner sa buhay, ganun. Kasi kahirap pag wala ng kapartner sa buhay. Uwi ka sa bahay, ganun, wala kang ano, wala Ganun. kang walang mag-ano sa'yo, alaga, ganun. Kasi iba man talaga pag may partner ka sa buhay kaysa yung ano, kapatid talaga yan. Pero iba man talaga kasi kung sa ano yung kasama mo hanggang sa pagtanda. Parang may umiiyak, sir. Sino ba yung umiiyak? Paso po sila. Aso ba? Okay. Umiyak. Yun na. So, ganun. Nice meeting you, sir, ha? Pero pwede masiguro, madam, kung matapos tayo dito, pwede naman siguro tayo kontakan, ganun. Ganun. Pwede. Kung okay sa'yo, Anong problema? ako nagtatanong lang. Kung hindi pwede, wala pa akong magawa. Hindi naman. Friendship lang naman. Hindi naman ibig sabihin na pag nagkontakan tayo, maging tayo. Pero, wala namang problema. Siyempre, pag-isipan pa eh. Oo, ang akin kasi, ditong pagsali-sali ko na to, wala lang, trip-trip lang, malay mo. Pero hindi naman ako talaga focus na naghahanap talaga ako, yung seriously, ganun. Kasi alam ko naman, hindi lahat ng nandito nagkakatuluyan or whatever. Ganun. Natatawa nga ako manonood minsan dito eh. Maraming nakakatawang kwento. Maraming Pero nakakatawang dito, meron din dito talagang nagkatuluyan. Yung halimbawa, meron man talaga. Meron din naman. Kasi napanood ko na yan si Idol. Silent viewer ako ni DJ. Minsan pag bored ako dito, nalulungkot ganun. Nanonood ako ng mga clips niya, video clips. Nakakatuwa. So ayun. Kasi ako naghanap ng talagang partner ko sa buhay ko talaga. Kasi siyempre hindi pa. Abang bata pa. Oo. Good luck sa'yo, sir. Good luck din sa inyo, Palain madam. up na ulit. Okay lang naman ako. Paline up ulit? Ano po yun, ma'am? Sabi mo? Ano po? Ano po sabi mo? Paline up ka ulit? Siya. Di ba ganun yun, DJ? Bakit ho? Pagka hindi magka-igi sa unang kausap, pwede naman mag-try ulit. Ay, ganon? Bakit to parang kulang na lang sabihin mo hindi pa pasa sa sira? Malayo kasi sa kanya. Nasa abroad ka pa naman eh. Kalapit lang. Manila to Ilocos, isang sakayan. Saan po kayo saan po kayo sa Ilocos, sir? Sa Candon po, sir. Candon City. Candon. Malayo pa rin yun, di ba? Malayo kayo sa Oo, malayo. 10 oras. Malayo pa rin. 10 oras ang biyahe dito. Magpagtsagaan mo kung puntahan sa Uyo. Tapos mag-hotel ka pa. Rent ka pa ng bahay doon. Siyempre, hindi naman kita pwedeng patuloyin sa bahay ko. Siyempre, dalagang Pilipina ako eh. Hindi na ako tutuloy kasi
Oo, siyempre, gano'n. Oh, lalabas pa tayo. Pag lalabas tayo, natural, ikaw gagastos. Ikaw lalaki. Alam mo, no, awkward naman ako gagastos. Eh, akong babae, di ba? Malamang gagastosan ka sa akin, kuya. Turo-turo. Wala namang problema. Wala namang problema doon. Hindi naman ako maarte. Pero ikaw, kayo po, kung i-push nyo, walang problema. Pag uwi ko, kung gusto nyo ako makita. Paris na lang, maraming nagtitinda ng Paris dyan sa Sauyo. 60 pesos. May rice na. Pwede din, Paris. Oo, may lomi doon na 150. Good for 2 or 3 person na. Masarap. Lome. Lome, 1 pesos. Tapos halo-halo, halagang 50 pesos. So, pwede na yun. Kayo po, sige, mag-ipon na kayo mula ngayon hanggang December. December kasi katapusan uwi ko. Kailan po? Ganon. December katapusan. Wala pa akong ticket, so hindi ko pa masabi kung ano. Birthday ko niyan, December 31. Uy, timing sir. Mag-46 na ako. Hindi mo ako. Mag-46 ako niyan. December Ah. 31. So, imbitahin mo ko, kuya, ikaw mamasahe sa akin papuntang Ilocos. Oo, Hasko, pwede. Kala ko, Bakit hindi hindi? makalagot. Joke lang. Sige po. Kayo, kung ano trip niyo. Basta ako, wala. Wala akong... okay lang naman. In fairness, okay lang naman. Okay lang. Masaya ka na. Harap tayo. Ano po? Okay lang kasi nagkausap naman tayo, nagkaharap. Oo. Masaya ba? Masaya. Oo, ganun lang naman. Simplihan natin ang buhay. Huwag natin masyadong, Oo. bigatan. Kasi habang Bahala na, natin tinupo. bahala na si Idol sa susunod. Kasal, bunggahan nyo na lang sa kasal. Pero kasal po yata kayo, ma'am, di ba? I had this situation, DJ, na yes, kasal ako, pero ang lumabas dun sa sa birth certificate ko, hindi yung apelyido ko noong pagkasal namin. Birth certificate Kaya mo. yung passport ko, kasi nga kumuha akong passport, diba, gusto mag-abroad. Mm-mm. Doon ko nakita na yung gamit-gamit kong apelyido pala is hindi pala yung kulang pala ang letter. At hindi ko yung pinaayos na pinasunod ko doon sa apelyido na gamit ko nung kinasal kami. Hindi, Yes. kumuha ka Kaya kumuha ka ba ng Sinumar para ma-confirm mo kung Hindi po. single ka doon? Hindi. Oh, No. yun lang. Ako naman gusto maging married eh. Uy, Kaya nga ang passport ko nga po, lahat ng documents ko, single ako. walang problema sa mga documents. Ganun man talaga eh. Kung gusto mong ayaw baguhin, okay lang ho yun. Oo. Yung ibig sabihin kung yung singleness mo ba, Oo. sa Sinumar, doon mo malalaman kasi yun eh. Hindi ako pumasok. Oo nga. Kasal kami, yes. Kasal kami sa Kasal. Yun lang si sir kasi hindi pa kasal ito eh. Oo. Ayun. Kaputan ng ka-idol. Kasal ako, pero yun. Siya ata, marami na rin siyang naging past. Pero I don't care. Hindi ko na rin sa pakikialaman kung ano man gusto niya sa buhay. Sige. Ang importante magkakaintindihan po kayo nito ni sir, no? Oo. Magkasinabot ng duha. Yun lang po. Maraming salamat. Connected na po kayo dito. Tuloy-tuloy lang ang usapan. Maraming salamat po. Salamat. Sige po. Bye. Salamat din. Salamat. Oras natin 19 or make it 18 minutes after 9 o'clock. Oras na dito sa Pilipinas.